bahay-sambahan ngayon. Amen? Amen. Sige po, i-welcome natin ang ating mga kasama. Uy, welcome sa inyo. And we welcome our first-timer. Meron po tayong first-timer ngayon, si Kuya Jay. Welcome, Kuya Jay. Come on, let's clap our hands. Let's celebrate. Praise the Lord. Sige po, can I invite everybody to stand up? Amen. Thank you, Lord. So today, again, we have come into this place with no other reason and agenda but only to praise our God. And His name is Jesus Christ. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Our Father in heaven, we thank you for your goodness in our lives. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for what you've done at the cross. Salamat, Lord, dahil sa ginawa mo, Panginoong Jesus. Kami ay malaya na nakakapag-iig sa Diyos, nakakapag-iig sa iyo, Panginoong Jesus. We are the righteousness of God in Christ Jesus. Thank you, Lord. As we worship God today, malaya po kita na pwede kitang magpahiling ng expression kang pagpuri sa Diyos. We can raise up our hands, we can sing, we can clap our hands. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sa piling mo kapayapaan, kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan nakamit sa piling mo. Wala nang hahanap pa, wala nang nanaisip pa, yes Lord, kundi mawalang isang bibig mo, aking Ama. Piling
Once again, let's sing. Payapaan nagmumula sa'yo. Thank you, Lord, for the peace. Oh. Kaligayahan nakamit sa piling mo, kapayapaan. Oh. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan nakamit sa piling mo. Sa puso ko, ikaw lamang.
Yes, Lord. Thank you, God. Yeah. Oh, thank you, Jesus. Yekanaya manaya, yekanaya sanaya, yekanaya sinaya, hallelujah, yekanaya, yeah. Let's continue to worship the Lord. Hallelujah. Hallelujah. We glorify the name of Jesus. We glorify the name of Jesus. We lift up the name of Jesus. Yeah, you deserve our praises. Dapat ka, Panginoon. Oh, give that voice unto God. Oh, you are beautiful in all of your ways. You are beautiful in all of your ways. Come on, adore. Let's adore our God. Yes, hallelujah. Manimayo ka, magayon ka. Ikaw ang pinakamagayon sa kapuso. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Dapat ka, dapat ka. Can we just lift up our hands to God right now? Thank you, Lord. Thank you, Lord. As we lift up our hands, Lord, this is an act of faith, oh God. Oh, we are saying, Lord, we serve, oh God, everything. Oh, from all the goodness that you have done in our lives, oh God. Karapat-dapat lamang na ibalik sa imo, Panginoong Jesus, ang mga papuri. I will not hesitate to lift up my hands, to lift up my voice for you, God. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras at sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan.
pag-aawa ay magpawalang hanggan. Kaya Lord, pinupuri at sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti kang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Come on, let's sing it. Pinupuri at sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti kang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti kang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti kang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti kang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Yes, Lord, pinatunayan mo na po, Panginoong Yesus, ang pagkamot mo sa samuya, kang ika nagpapako sa krus. Pinatunayan mo sa muya, kung guran mo kami kagusto, kang ika o binaba dito sa kinaraan para sa muya. And thank you, Lord, from that hanggang munyan, Panginoon, even from our personal situations, Panginoon, pinapatunayan mo ang sa imong pagkamot sa samuya. And we continue, O God, we continue to expect from you, Lord, that you will gonna do something greater, Panginoong Jesus, sa samuyang mga buhay. Much more greater, O God. Thank you, Lord. 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 Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Palakpakan ka po si Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Let me say, I love you, Jesus. Sarap pa. Ito talagang may kinakaulay ka. Lord, I love you. I love you, I love you, I love you, I love you so much, Lord. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Kaya sabi pa kay Lord, ay kantanta si Lord sa paagi kang mga liriko na ini. Sinasabi ta kay Lord, Lord, madabat ta kang maray. Amen. And we can clap our hands, we can jump. Amen. Nakapatuto na ko tayo. Hey! Hey! Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan ba'y di kita ipagpapalit, pagkat sa piling ko'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. I love you, Lord. Hallelujah. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan ba'y di kita ipagpapalit, pagkat sa piling ko'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, habang buhay,
tayo sa pagbabanal na hapunan. Thank you, Holy Spirit. Sige po. Sa pagbabanal na hapunan po, sabi ni Jesus, alalahanin daw po natin yung ginawa niya sa krus. Sino ba may pinagdadaanan sa buhay? Marami bang pinagdadaanan sa buhay? Ang bawat isa, nasa tingin natin parang hirap makaalis-alis. May mga piste sa tahanan, may paghirap sa tahanan, may kaguluhan sa tahanan, may sakit at karamdaman sa tahanan. Walang ibang solusyon kundi yung alalahanin natin yung ginawa ni Kristo sa krus. Nagbuhos na ang kanyang dugo upang tayo palayain sa anumang sitwasyon na meron tayo. Na katulad nga dun sa Old Testament na nabanggit doon, nakalimutan kong hanapin yung verse. Sorry talaga. Yung Pinaris ba yun na pangalan? Na meron kasi dun na sa pag-exile nila, may nadadaanan silang mga tribes, ang mga lugar-lugar. Ang sabi ng Lord, huwag kayong huwag kayong maghahanap ng maging partner nito na ibang pananampalataya, hindi nyo kagrupo. Kasi may dun si Lord, may punishment, may curse, mararanasan mo yung sumpa kapag ginawa mo yun. May mga times na nagstay sila doon kung ilang araw, weeks, o buwan. Sabi niya, huwag kayong makipagsalamuha sa kanila. Hindi lang nakipagsalamuha, kundi talagang nag-asawa pa sila, inasawa pa nila, dinala pa nila doon sa tabernacle, na kung saan, dahil doon sa ginawa nila, talagang nagalit ang Diyos, at sila'y nakaranas ng mga peste. So dahil yun sa nangyari, meron ng isang lalaki na si Pinaris ng pangalan na kumuha talaga siya ng espada yata. Ayun, sorry Lord. Tapos, pinatay niya yung sabi ni Lord, patayin niyo yung gumagawa ng ganon. Tapos, galit talaga siya, pinatay niya yung gumagawa sa tabernacle, pinatay niya talaga. Dahil din sa ginawa niya, may nagbuhos na dugo, tapos napawi yung galit ni Lord, at nawala din yung mga peste. Dito po sa New Testament, di ba tayo ang nagkasala, so dapat tayo yung mahatulan ng kamatayan. Para ma-save nga tayo, si Kristo na ang umako ng lahat. Dahil hindi tayo makaalis-alis sa kahirapan, sakit at karamdaman, sa lahat ng uri ng sumpa. Unless na bayaran, may magbayad, may gagawa nun. Si Kristo po ang nag-sacrifice para sa atin, nagbuhos ang kanyang dugo para tayo matanggal doon sa sumpa, mawala yung peste sa mga buhay natin. So, kapag hindi open ang ating mind, hanggat alam lang natin at di natin sinusunod, hindi natin ginagawa, hindi natin mararanasan yon. So, dahil dun sa kung sino lang ang nag-exercise ng pananampalataya doon kay Kristo, yun lang ang makakaranas. So, based sa aking experience, salamat kay Lord sa mga nananalangin para sa akin at talagang nagawa kong lumaban. Pinaglaban ko yung salita ng Diyos. Nakalaya po ako dun sa, di ba, nag-share ako dun sa grabe sakit ng aming ganito. Lagi ko inaalala yung word ni Lord, yung sinabi niya, yung ginawa ni Kristo, yun ang lagi ko pinaglaban ko din talaga. Sa biyaya ng Diyos, sa tulong ni Holy Spirit, kahit walang gamot, praise God, nakalaya ako doon. Ngayon, ang sarap ko lang kumain ulit. Masarap lang kumain. At, yun. Dahil nag-decision ako, nung nakita kong grabe ang peste, kahirap sakit at karamdaman, talaga, nagtimpla ko nito ng Diyos, ng biscuit. Tapos ang pinaalala sa akin, Lord, the more, pag nagplano ka palang, nakita na ng demonyo na gumawa ka nito, ibig sabihin, pinapaalala sa
kanya mismo sa Diablo na, hoy, wala ka ng karapatan sa muya dahil kami nananatiling sumusunod at nananampalataya sa ginawa ni Kristo. Tapos yung paghirap, tapos yung piste, walang piste. Praise the Lord, nagsigaling ang lahat. So let's all stand and let's take the body and the blood of Jesus. Kainin po natin. Thank you, Lord. Inumin po natin, kainin at inumin natin ng kanyang tubig. Amen. Makakaupo na po ang lahat. Ngayon, dadako naman tayo sa pagbibigay sa Malakay 3:18. Ito pa ulit-ulit na itong naririnig natin. Palibasa, nasa Old Testament ito, kaya ang nakalagay doon, nakalagay sa Malakay 3:10. Ibigay doon natin ang buong buo ang ating mga handog at ikapo. Kung hindi raw buruksan, subukan daw natin gawin ito. Kung hindi niya bubuksan ang, sige, basahin natin. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay nito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. So yun. Nag-abot sa point na dati, blessed na blessed ako, tapos biglang nawala. Tapos, ang tagal lumipas, sabi ko, bakit wala? Sarado pa ba ang langit sa akin? Hindi pa ba bukas? Sinusunod ko naman yung pinagagawa nila, pero bakit ganito? Sarado. Hanggang sa biglang may nag-flash sa isip ko, ay, ano na pala, bukas na pala ang heaven para sa akin. So, malayan ko na pala marireceive yung mga biyaya at pagpapala. So, dahil sa ginawa ko yon, sinabi ko mismo na bukas na pala ang langit para sa akin, hindi bubuksan pala. Kasi, bukas na nung pagpunta pa lang dito ni Jesus, wala nung pumunta dito si Jesus, doon na nabuksan ang heaven. Malaya na tayong maka-access sa lahat ng biyaya at pagpapala na galing kay Ama. Dahil kay Jesus. May Jesus na ba tayo? Ayun. Kaya sabihin nyo, bukas na ang langit para sa akin. Lahat ng kailangan ko, malaya ko nang marireceive, dahil nasa akin na nga. Ayun. In Jesus' name, Amen. So, diba? Sabi nga, the Lord is my shepherd, I shall not want. O diba? Bakit mag-iisip-isip pa tayo ng ano ba? Sarado pa ba? Kaya, sige. Dahil doon sa pag-confess ko ng laging ganun, biglang may nagaganap, tuloy-tuloy na yung pagdaloy ng biyaya at pagpapala sa buhay ko, personally, sa aming pamilya. One time na may nag-offer sa amin na, nag-asking help, pero babayaran daw kami. Tapos sabi ko kaago, hindi na ako, kapag hindi na tayo magpapabayad, mag-serve talaga tayo for the Lord. Tapos usapan na namin. Tapos nung oras na para bayaran, binigyan na yung isa, masaya niya naman tinanggap yung bayad niya. Pagdating sa akin, isip-isip pa ako. Kasi tingnan mo nga naman yung amang, pero ganun pa din. Ay, malaki. Ilang lang nag-serve, pero ang bayad, 5K. Pero hindi pala. Ganito, nung binibigay na sa akin, nag-isip-isip talaga ako, pero hindi, maninindigan ako. Sayang din yun. Di, sabi ko, ay dahil napag-usapan na namin na hindi kami pagpapabayad, kaya huwag muna. Huwag muna. Pero dahil talaga, sabi niya, hindi ito bayad. Bigay ko talaga to sa inyo. Sabi ko, ay, praise the Lord. So, open heaven. Hali, malayo natin nare-receive. Tapos, sa paglakaw ko rin ng may nare-receive na ako ng mga unti, 200, 300, 200, ganyan. Binibigay lang sa akin yon. Tanggap din ako ng tanggap kasi open heaven na nga di ba? Tapos one time,
Di ba yung nabanggit ko ng nakaraang weeks na, ng last month na, may nag-ano sa akin, ay nagsabi kong, parang kanino matulog 500 na tinatago-tago ko. Tapos, doon sa hindi pala pwede, hindi na-confirm. Doon pala sa isa, doon na-confirm kasi walang-wala nga yun. Gipit na gipit, sabi ba ito, binigay ko. Tapos mga ilang araw, biglang may nasalubong ako sa daan, naghinto yung hinto yung motor, at may dinukot sa bulsa, sa wallet, binigyan ako ng 500, diretso ko din ko Sabi ko, sigurado ba sa akin to? Oo. Sabi ko, talaga, sige, ginawa ko. Kasi, ayaw kong tanggihan yung biyaya kasi gusto ko rin i-bless siya ni Lord. Diba? At open heaven, diba? Open heaven. Praise God. Tapos may nangganap na miracle, hallelujah. Sa expected amount na ma-receive ko, more than pa din yung na-receive ko. Nag-add pa na yung 1K. Kaya praise God, hallelujah. Open heaven. Kaya, sa Diyos ang papuri na lahat. Open heaven pag may kawalan, open heaven. Sakit at karamdam, open heaven na, may kagalingan ng Ginoo, bayad na natin, di ba? O sige, let's give na may kagalakan sa puso na kay Lord natin ibibigay sa lahat ng kaipuhan natin. Laging magsalita, open heaven na. Malaya na ako makakareceive niya. Bayoy pala, eto, nag-add ako ng isang sobre kasi may nilalagay si Lord sa akin sa heart ko na gusto kong kung meron akong gustong i-bless na hindi ko gustong i-personal sa Kanya. Kaya sabi ko pala doon sa nagbigay sa akin ng 500, sa uulitin, wag mo na sa akin ibigay. Isugri mo na lang, ihulog mo na lang dito. Kung kanino mo gustong ibigay, malaya ka para kay Lord. Kaya bilang ako, hindi ko din ako nila gusto ko din i-bless. Kung sino mang gusto kong i-bless, pigsiparate ko siya. Bukod sa tithes, so tithes, siniparate ko na. At ito naman sa building, siniparate ko na rin. Ito yung para sa mission, siniparate ko na rin. Wala akong tigil na magbibigay para wala din tigil ang pagdating ng biyay sa akin. Sabi nga ng asawa ko, nakakaiya na, tanggap ka na lang ng tanggap. Sabi ko, nag-aani lang ako. Nag-aani lang ako doon sa mga tinanim ko. Kaya walang tigil din. Sige, nag-Lord din ang sagat. Pasalamat natin to. Lord, maraming salamat po sa karahayan mo. You are faithful talaga sa lahat ng pagkakataon. Kahit sa panahon na kami hindi faithful ka lagi. Lord, salamat po sa pagkakataon na kami binigyan mo ng pagkakataon na makapagbigay, na-express namin ang love namin para sa iyo. Ito po, Lord, kapahayagan ang aming pagmamahal sa iyo, pagsunod sa kalooban mo sa sinabi mo. Salamat, Lord, tinataas po namin ito sa iyo. Pinapaubaya namin ito sa iyo, Lord. Salamat dahil sinabi mo na i-bless mo po. I-bless mo, ibabalik mo sa nagbigay nito. Kung anong binigay namin, 100 volts ang mabalik. At ganun din, i-bless mo din po ito, Lord, para kung anong mga pangangailangan dito sa templo mo, at insusubra ka. Maraming salamat po, Ama. Ang gabos na papuri, pasasalamat sa matamis na pangalan na Jesus. Amen. Malaya po tayo, Ale. Pahabol pa. Praise the Lord. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Pwede bang batiyon mo rin magandang umaga ang inyong katabi? Magandang umaga. Tirindog labag, tirindog. Tayo po tayong lahat. Yan. Sabi ko, kaso bagong aga, yako, nagbaliktad na ang lahing pinagpala din. Ngayon po baga, mas amay na nagsasalda ng aldaw. Dati, kaso madurodiklong pa, puro nasa first service. Kunya na mas paliwanag na, yaw nakita sa nasa second service na, praise the Lord. Nagbalakpakan na si Lord. Pero i-shake tang sa tuyang mga salire before we hear the word of God. Amen. Let's sing that. Give me oil in my lamp, give me burning. Give me oil
in my lamp, I pray. Yeah. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. One more time, give me oil. Give me oil in my lamp, keep me burning. Shake that oil. Give me oil in my lamp. Amay! Baka turok pa ang oil mo. Baka nagtaraga sa oil. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna. Sing Hosanna to the King. Kumataan. Oh, help your neighbor. Tabangan mo ang kataid mo na igugo iyang tinaw ni Lord na buhay. Tamaan mo ang patulugan aban-aban. 1, 2, 3. Give me oil in my lamp. Pati yung mga nanonood sa live, hindi lang po kayo matutulog. Hey! Give me oil in my lamp. Keep me burning. Keep me burning till the break. One more time. Hey! Give me oil in my lamp. Give me oil. Give me oil in my lamp. I pray. Give me oil in my lamp. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Hold on, sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Yan, palakpakan na si Lord sa iba-ibang tono. The variation of the sound of the Spirit. Opo po tayong lahat mga kapatid. Grabe ano, iba-ibang tono ta. Oh, may harmony siya. Praise the Lord. Kanina umaga meron po tayong first timer. Ngayon meron din tayong first timer. Papabalita ko lang sa inyo, yung kanina po ay bunga yun ng street evangelism natin. Nag-chat yun sa akin. Praise the Lord. Last Sunday pa sana siya gusto, pero last Sunday online service muna. Tapos ngayon natuloy talaga siya dito. Let's pray for her, mga babae, pray for her, and talagang i-consolidate or something. Amen. And of course, we have Brother Jay here. We are happy to have you here, brother. Taga saan ka, brother? San Jose. Taga San Jose din ito. Ay, Laburi pa lang ito. Praise the Lord. Palakpakan si Lord. Ito ang panahon na talagang maglalaga na pag-expand tayo ng kingdom ni Lord. Amen. Wala nang bugal-bugal, boy. So lahat ng mga nanonood din sa amin sa live, pray with us mga kapatid in everything that we do. For those who are putting their seed, amen, yung mga nagbibigay sa mission offering, dahil po sa ating pagbibigay ay nakakarating ang magandang balita sa iba't ibang lugar. This next month, we are going out. Pupunta tayo sa mga barangay. Ready na ba kayo mga kapatid? Kung hindi pa kayo ready, magsusoldier camp. At merong preaching ngayon. Amen. Para ma-ready tayong lahat. Thank you, Jesus. Holy Spirit, have your way po. So, halos buwan din, lagpas isang buwan po tayong nag-usap-usap tungkol sa realidad ng langit, realities of heaven. Amen. At pinaalala sa atin, pinaintindi sa atin ng Diyos, na tayo ay mga taga-langit. Hindi na mga taga dito sa mundo. So, kahit ano man yung mangyari dito sa mundo, may ibang realidad tayo. Amen. Kaya kahit magkaroon ng paglaganap ng sakit sa mundo, pwede mong tanggihan. Magkaroon ng sobrang kahirapan, pwede mong tanggihan. Amen. Because you are not supported by the government of our nation, but by the government of heaven. Gayun din po naman, ngayon, pag-uusapan natin ay pag-expand ng kingdom. Sabihin mo nga, pag-expand ng kingdom. Pag-expand ng kingdom. Oo. We are at war. Laban ng mabuti at masama. Laban ng kaharian ni Kristo at kaharian ng demonyo. Ganun talaga. Ang problema, yung mga disipulo ni Satanas, game na game. Ang dami ng satanista ngayon. Tapos yung mga disipulo ni Kristo, Sunday lang. Yung mga satanista, nasa Facebook na ngayon. Alam niyo po bang may mga ano yan? May mga albularyo na sa Facebook. Mas marami pang nagpapalo. Oo!
Kita mo nga yung isang albularyo sa Facebook, nakamustang. Hallelujah. Tapos yung mga anak ng Diyos, sakit lang sa ulo, hindi pa makapanampalataya. Kaya kailangan nating mag-grow. Sabihin mo nga, mag-grow. Sino po sa inyo yung mga nakakaintindi na ikaw ay pinanganak na muli, born again? Okay? Born again. Yung mga di pa nakakaintindi, somebody will share. Amen? Pero tayo, naintindihan natin, katulad nung tinanong ni Nicodemus kay Kristo, paano makita ang kaharian ng Diyos? You must be born again. Anong born again? Hindi relihiyon, pangyayari. Born again, pinanganak ka muli sa Spirito. Nung pinanganak ka po ba sa Spirito, ilan ang edad mo? Sa tingin niyo, yung mga na-born again, pinanganak ka, ilan edad mo sa Spirito? Di ba magsisimula ka sa 1? Magsisimula ka sa 0. Magbo-1. Walang pinanganak na matanda. Dahil pinanganak kang muli in the Spirit, nalaman mo din na hindi lang po ikaw binigyan ng karapatan maging anak ng Diyos, hindi ka lang binigyan ng karapatan mapunta sa langit, kundi ikaw ay ginawang, 1 Peter 2:9, Revelations, hari at ay, grabe. Ulit, 1, 2, 3. Anong ginagawa ng hari at pari? Nagpapatupad ng kalooban ng Diyos dito sa mundo. Amen? So hindi ka asa sa mga politiko. Ikaw mismo ang nagpapatupad. Ano ang gusto ni Lord sa mundo na ito? Ikaw ang nagpapatupad. Kaya lang, dahil ikaw ay bata pa, you are a young king. Sabihin mo, young king. Young king. Yeah. 1 year old. Kaya po may mga ipinalaga ang Diyos na mga mangangalaga sa iyo, mga leader. Kaya lang ang problema, for example, matanda na born again, 30 years old. Yung espiritu niya, pinanganak ng muli, ilang taon? 1. Magsisimula sa bata. Pero yung utak niya, siya ay 30 years old. Kaya, hindi na magpapasakop sa pastor, hindi magpapasakop sa leader. Pag sinabihan na, kung mag-pray tayo, ay hindi na ako mag-pray. Alam ko na yan. Amen. Sabi ko nga, sa bagong aga, 1 year old in spirit, 30 years old sa yabang. Pag sinabihan, lahat ng mga kapatiran, magsimula tayong magbasa ng Bible. Magsisimula tayo sa book of John. Ayoko sa John, gusto ko sa Matthew. Bakit rebelde ang utak? Ano lang yan? Books lang yan sa Bible. Sinabi ng leader, magsimula tayo sa book of John. Ba't ako magsisimula dyan? Gusto ko sa Genesis. 1 year old in spirit, 30 years old sa yabang. Pag sinabi, mga kapatid, tayo ay mag-speak in tongues. Hindi ako pinapa-speak in tongues sa inyo. Mag-speak in understanding ako. Pag sinabi naman mag-speak in understanding, wala ka sa kata naman. Bakit baliktad? Laging hindi nasunod, no? Young king, pero matanda yung akala sa sarili. Ano nangyayari pag ganun? If you will not submit on your early age, you cannot live on your later time. Pag ikaw ay hindi nagsubmit bilang bata, pag ikaw ay tumanda na sa spirito, hindi mo kaya na mag-live. Kaya ang daming mga Kristiyano po, hindi nakakatayo sa pananampalataya at panawagan ng Diyos. Bakit di nagsubmit? Hindi natuto. Paano makakapagligtas ng tao, makakapag-akay ng kaluluwa papunta sa Diyos? Siya nga, rebelde. Amen? Kaya tinuturuan tayo ng Diyos na mag-submit kay Holy Spirit. Wala talagang shortcut dito. Amen po. Pag sinabi ng leader, mag-pray tayo. Pag sinabi ng leader, lumabas, sinabi ng leader, mag-pray tayo. Hindi, lalabas na ako. Ganado. Mag-fasting muna tayo bago tayo mag-share. Kasi hindi naman yung gawain ng tao, gawain niya ng Diyos. Hindi, ganado eh. Alam ko na isi-share ko. Tuong ko na ang John 3:16, Romans 3:23, Romans 6:23, Ephesians 2:8-9. Pag abot mo duman, matibayong ka mag-share. Manaligtas. Meron naman, mag-share na tayo. Tapos na tayo mag-fast. Hindi, mag-fasting muna ako. Nahihiya pa ako eh. Sabihin mo nga, ako ay nagpapasako sa Diyos. Why?
Merong plano sa iyo ang Diyos at gusto niyang maganap yan. Amen? Gusto niya yung maganap. Ano yung plano niya? Gusto niya na ipalaganap natin ang kaharian ng Diyos dito sa mundo. Ang daming patayan dito. Ang dami ng patayan sa mundo. Kailangan na kailangan ng mga liwanag. Ang daming kahirapan. Kailangan ng liwanag. Pero pag-uusapan natin itong young king. Hindi kasi pwede mag-advance ng kingdom pag bata pa. Okay? Alam niyo po problema sa young king? Basahin natin 2 Chronicles 24, 1-2. 1, 2, 3, go. Joash ay 7 taong gulang nang magiging hari sa Jerusalem sa Juda at naghari sa roon sa loob ng 40 taon. Wait lang. Ilang taon daw siya naging hari? 7. Kaedad ni si Panaya. Batang bata pa, kapatid. Sa tingin nyo, anong magagawa ng bata pag naging hari? Liability sa country kapag ka ang hari ay isang bata. Kaya tayo mga kapatid, gusto ni Lord tayo ay lumago. Mag-add up in our age in the spirit. Why? Liability sa isang kaharian pag ang hari ay bata. Buti na lang itong si Joash ay marunong namang magpasakop. Yan yung sinasabi natin kanina. Kapag ka bata pa, magpasakop. Pag matanda na, ikaw naman yung magpalakad ng gusto ng Diyos. Kasi alam mo na. Pero kung bata ka pa, hindi ka magpapasakop, ano ang ipapamalakad mo pag matanda na? Amen po? So, importante, we take stress. Ano? Weight. Stress, weight. Lagyan natin ng weight yung mga seasons ng buhay natin. Amen? Ibig sabihin ng lagyan mo ng weight yung seasons, pag ikaw ay nasa season of learning, ikaw ay mag-learn. Pag ikaw naman ay nasa season of teaching, ikaw ay mag-teach. Pero kung sa learning, hindi ka, ayaw mo mag-learn, paano ka makakapag-teach? Amen? So, basahin natin sa verse 2. Sige po, basa. Natuwid ang ginawa ni Joash sa paligid ng Panginoon sa buong buhay ng pari si Buti na lang may pare. Sino yung pare? Jehoiada. So habang nabubuhay daw si Jehoiada, si Joash ay pleasing to God. Diba pag kasama si leader, pleasing? Pag di kasama si leader, so balik tayo dito. Si Joash, nung kasama niya si Jehoiada, ginagawa niya yung mga gusto ng Diyos. Kaya importante po, makasama mo yung mga tao na gusto rin sa Diyos. Pansin mo, kung sino yung kasama mo, ikaw din yun. Halimbawa, pag yung kasama mo ay gusto sa Diyos, parang nagugustuhan mo na rin ang Diyos. Pag yung mga kasama mo naman ay gusto sa kasalanan, gusto mo na rin yung gusto mo na. Kung nagdadaragdagan, nag-aranuhan, ano nga ba ganyan? Tolerate. Pero anong nangyari? Kahit na nagpapasakop si Joash, may time na namatay si Jehoiada. Nung namatay si Jehoiada, sa tingin niyo po anong nangyari? Kay Joash, hindi na sumunod. In fact, nagdala ng ibang Diyos sa Israel. Hindi na sumunod. Ano ba yung tawag ko? Nagpasakop siya sa leader niya before, nung namatay yung leader, wala palang natutunan. So dito makikita natin na meron palang dalawang klase ng pagpapasakop. And we thought, pareho lang to. Okay? Take attention on this. Pay attention. Yung dalawang uri ng pagpapasakop, kala natin pareho lang, pero hindi. Yung isang pagpapasakop, nagpapasakop ka, in a way na ikaw ay nagdidepend. Asang-asa ka na dun sa leader. Pag nandyan si leader, okay ka. Pag wala si leader, di na okay. Kung ano yung sabihin ni leader, yun na lang. Di ka natuto na tumayo sa sarili mo. Di ka natutong manindigan sa kagustuhan ng Diyos. Hindi yun po ang gustong pagpapasakop ng Diyos. Ang gustong pagpapasakop ng Diyos, magpasakop ka kasi someday, you will do kung ano yung ginagawa ng leader mo.
Amen? Ano sabi ni Pablo? Imitate me as I imitate Christ. So hindi tayo dito nagpaparami lang ng tao, lahat tayo ay may gagawin, pare-pareho ang gagawin. Dynamic Church, geared to disciple making of all nations. Anong verse niyan? Anong verse yun? Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to obey what I have commanded you to do. Amen? So tayo, hindi lang pala simba. May gustong iligtas ang Diyos. Gamos kita halin sa diploma. Dapat mas aram talaga, gusto talagang iligtas ang Diyos kasi nasa diploma. Amen? Sabihin mo nga, yung leader ko, magiging tulad niya, si Jesus. Ako naman, magiging tulad ko, yung leader ko. Katulad din ni Jesus. Kasi baka yung leader mo hindi katulad ni Jesus. Nagkapare-pareho na tayo. Pag-pray nyo rin yung leader. Amen po. Thank you, Jesus. Pero ang pag-uusapan natin, hindi tungkol dyan. Tungkol sa pagiging batang hari. Okay? Joash was a young king. Ang problema sa mga batang hari, unang-una, hindi alam kung paano tumayo. Lagi ang may guidance. Kasi wala pang ibang pinagdaanan. Sabi ko nga, 7 years old, ano daw ka nang inagiyan sa akin? Siguro ang testimony lang yan, nung na-late si mama niya magtimpla ng gatas. Na-late niya si mama magtimpla ng gatas, nag-pray ako, tapos dumating agad si mama. Umuhay yun lang yung testimony. Bakit? Walang pinagdaanang mahirap. Sino nga yung mga young king? Diba lahat tayo pinanganak? Sige, mga young king. Amen. Sabihin mo, mag-grow ako. Para mag-grow ka, ito pakinggan. Para mag-grow, merong isang ama. I have understood sa fatherhood, di ba nag-aalaga ako ng mga bata dito na pinahiram ng magulang. Salamat sa Diyos. Thank you, Lord. Sabi ko nga ni Kan, so ibang nagdadarakula naman ang aki. Papahiram na din. Isa sa natutunan ko sa fatherhood, my job is to make their life uncomfortable. Mga nanay, mga tatay, your job is to make the life of your children uncomfortable. Kala ko may bibigyan namin yan ng magandang kinabukasan, tama? Sabi, kala niyo namin, ibibigay namin yung lahat. Tingnan niyo po, mga bata ngayon, weak. Ang hihina ng mga bata, noon, pag nadapa yung bata, iiyak. Ngayon, hindi pa nadadapa, umiiyak na. Tigbiyawan pas na yan. Mami, dapat hindi pinapalaki na weak ang isang bata. Family pa lang yan sa physical. Amen. One time, si Union, nasa labas ako nung isang prayer meeting. Ang lakas ng iyak. Kuya Caleb! May nagsusubli kay Caleb, hindi binibigay. Sabi ko, yun, come here. Why nagka-cry? Kasi yung Kuya Caleb, yun, you don't need to cry. Hindi mo man kailangan umiyak. Tapos nag-stop pag-iyak. Tapos sabi niya, okay, play na lang kami pag di ako na Baby Tessa. Madali lang pag sila mo, you don't need to cry. Pero pag suaki, ano na naghihibi ang aki? Tingin niyo po, bakit umiiyak ang bata? Kasi, para masunod ang gusto, alam niyang may power yung iyak niya eh. So pag kahit hindi yan nasasaktan sa physical, iiyak lang ng iiyak. You don't need to do that. Stop. Umastop man siya. Kaya sabi ko nga, kung tayo, sino mga napalo ng magulang? Sino yung mga umiyak nung pinalo? Ba tatapang yung iba ha? Di ba nung pinalo ka? Iba kasi yung pagpalaki noon, pag pinalo ka, hindi ka titigil. Sabi ng pumundo ka.
Bigba pa po, pero tigdidiretso manggaran. But now, kapatid, we are learning how to be parents. Amen? Mas tama na parenting. Pero praise the Lord, kauto magdarakula mo kita ng kontrol. Ang kaipuha lang ang mga aki mo niyan dahil magdakula na weak. Dikit-dikit, hiribi. Dawa in the spirit, aram pang kita kaan. Dikit-dikit. Lord? You know, that spiritual helplessness, crying, spiritual helplessness. Sino sa inyo naiyak na sa prayer? Sino sa inyo yung maganda sa pagmati, maganda sa pakiramdam pag umiyak ka sa prayer? Yan, tama yan. Naranasan natin yan lahat. Pero, sino sa inyo yung inabuso na yung iyak? 2 days. 2 days ka nagpapasting. 2 days na nagpapasting, puro lang iyak. Walang nangyayari in the spirit, puro lang, Lord, hirap na ako, Lord. Tapos, nak, hirap na talaga ako, Lord. Sige, nak. Tapos, hindi ko na kaya, Lord. 2 days. Parang yan yung bata, iyak. You don't need to cry. Di ka man may magigilibo ka dyan. Isipin ang yaw sa imo, nasa loob mo ang Espiritu ng Diyos. Sino ka ba? Anak ka ng Diyos. Amen? It's good to cry. Pero abusive crying, alam mo yung, parang nagustuhan ko na lang palaging umiyak. Masarap sa feeling na ma-feel helpless. Yanking yan. Bata lang yun ang umiiyak. Pero kapag tingnan mo yung mga bata na pag ang bata dumaan sa pagsubok, pag uminom ng, yung sa rice, pag uminom ng yung mga bata na wala palaging laruan, dyan nasusubok yung mga bata eh. May story ako sa inyo. Nakakita na kayo ng isang bata, rich kid, tapos yung isa hindi rich kid. Nagkalaro yung dalawa. Yung rich kid, ang daming dala, kapatid. Mga brum-brum, ang lalaki. Truck. Tapos, sabi, siyempre, magbarkada sila. Naturuan yung bata na isa. Tinuruan ng mama-papa niya na, huwag mong ipapakita na garo ka, nagayang ka. So, hindi siya magsasabi na, pwede hiram. Hindi niya sasabihin agad yun. Sasabihin niya lang na, meron din ako niyan. Sa panapan, masabi lang, pag nakalawig na, pwede pahiram. Hindi pinahiram. Pag yung rich kid hindi mo pinahiram, ano gagawin? Mahanap na ni mama, tapos pag sunanay man, mabait, ayaw umiyak ang anak, pasubiran naman ito. Kukudutun pa sa kakawat, tamayo sa ina. Pasubiran naman nga ni Gaya. Pero kapag yung anak ng, yung walang laruan, hindi pinahiram, mag-iisip yun. Ito yung nagagawa ng uncomfortable times, natututo ka mag-decide. Katawa na agad si DJ, ang gagawin nung bata, uuwi. Pag uwi niya gano'n, babalik sa meron na rin saan? Sasakyan. 2x2. Bakit? Bakit? Hindi siya magpapa-under, hindi siya magpapakawawa. Ikaw may laruan, tapos ako wala, ayaw mo akong pahiramin, tingin mo iiyak ako, di, kawawa ako nun. Dahil pinalaki siya sa hirap, umuwi, naghanap, kamukha nito yung basa sa kanya truck, sa akin mas mahaba. Dinala niya doon, nagdidrip pa yun, kaya yan ang sayo, hindi. More of kapag ka ang bata ay talagang hubog sa hirap, na-develop ang utak na mag-decide para maging komportable yung buhay niya, malagpasan yung uncomfortable, sasabihin niya, gusto mo banggaan kita? Pagbanggaan ka sa luwaran ka, naraot, subinakal sa SM, hibi, sumbong kay mama niya. It is the same with us in the spirit, mga kapatid. Sino nga yung mga pinanganak na muli? Hindi ka pinanganak na matanda.
Pinanganak kang bata. At kailangan mo mag-grow. Kaya dumadaan sa pagsubok, nadaan sa hirap. Bakit? Para patayin ka? Hindi. Para magamit mo yung utak mo. Kasi innate sa'yo, may lalabas sa'yo na galing sa Diyos. Kahit bata pa yan, ilang taon ka palang pinanganak na muli in the Spirit, pag gumamit ka ng utak because of that situation, lalabas sa'yo ang Diyos. Kaya makita natin, bakit yung mga Kristiyano, simula nung naging Christian, mas pumangit yung buhay? Sino sa inyo yung nakaranas na ng ganyan? Dati nung hindi ka Kristiyano, pangit naman, pero hindi masyadong pangit. Tapos nung naging Kristiyano ka na, after 1 month, unang pasok mo, aba, ang ganda pala ng ano dito, ng worship service. Nagagayon ng kasakanta, ng wow, maganda yung aircon. After 1 month, ay nagkanda pangit-pangit na yung buhay. Tulad ko noon. Alam niyo po, nung hindi pa ako Kristiyano, yung grades ko, madalang lang makakita ng line of 8. Puro line of 9. Nung naging Kristiyano na ako, 79. Grade 11. Bakit nung hindi ka pa Kristiyano, mataas yung grades mo, tapos ngayon, maghahanap ka na ngayon ng sisisihin. Kaya sabi ko noon, ang sisisihin ko dito yung DepEd, K-12. Kasi nag-aaral kami, 1 month, walang teacher. Puro lang kami tulog dun sa school. Nung pumasok na yung teacher, hurugak na. Kaya akala namin pag-a-adjust yung teacher, hindi nag-adjust yung 79. Ganun na talaga yun. So kaya sisisihin mo yung Diyos sa bakit na nangyari sa'yo. Pag sinisi yung Diyos, mababay na Lord. Dati nung hindi ka pa Kristiyano, mahal ka ng iyong magulang. Padawa ka kang pamilya. Dawa na bago kang mahigos, huslaon ka pangani. Bago nang mahigos. Iba kaya ang bakong mahigos ang huslaon? Ang bakong mahigos, bearable pa. Ang huslaon, tiguulas na. Dati permi kang layason. Alis ka ng alis, hindi ka natutulog sa bahay. Pero pagka-uwi mo, kamusta ka na? May pagkain dyan. Pero nung naging Kristiyano ka na kapatid, galit na galit yung nanay mo, daw mahigos ka na. Galit na galit kahit na ginagawa mo na yung tama. Ngayon ano sasabihin mo? Ganito pala pag sumusunod kay Lord, huwag na lang. Madaling mag-exit kapag kapangit na yung nangyayari. Hindi natin alam, dadaan talaga doon para mag-grow. Sabi mo nga, mag-grow. Mag-grow ako. Hindi ako tatakbo. Maunang week. Amen. Pag may nakasalubong ka na pangit, ay hallelujah, bakit paulit-ulit yung mga nakakasalubong mo? Yung problema paulit-ulit. Sino may mga problema paulit-ulit dito? Nahiya na tuloy magtaas ng kamay. Baka yung susunod niya na verse, ano yan eh? Rebuke. May mga problema paulit-ulit. Dati po, paulit-ulit ang problema ko. Sabi ko nga, sabi ni Pastor Rice, kasi bago, pero yung nakasabihin dati, yup-yup ang mata. Pag yup-yup na ang mata, ibig sabihin bang problemado na ako. Siyempre, pag problemado ka, baga gusto ipahiling sa iba. Di ba? Tingnan mo, kapag kayo hindi okay, pag hinapot, okay ka lang. Bakit ganun? Bakit yung tingin mo? Parang yung tingin, magtanong ka pa. Spiritual helplessness. Parang gustong-gusto. Ayaw mo ng problema, pero gustong-gusto mo yung may dumadamay. Pity party. O bakit minamay din yung swero? Diba pag na-hospital ako noon eh. First time mo na-hospital, minayday mo pa yung swero para, ilan ba yung nag-chat? Tapos pag walang nag-chat, wala man lang sa aking may ano. Gusto talaga yung tinatanong eh. Magno-note.
Sorry na. Pero po, Sabi na nga, dahil ko nasabi yung rebuke ang sunod. Hindi po to rebuke. I-review lang natin yung buhay natin. Bakit naka-ganon yung note? Para malaman nila, siyempre. Para ano pat naging malungkot ako kung hindi ko ipapaalam. Hindi, sa totoo lang. nagihiling ka ba? Alam niyo po, nung ako ay talagang naintindihan ko yung kalakaran sa mundo at kalakaran in the spirit, nalaman ko na ang totoo lang na makakatulong at totoong may pake sa akin, si Lord. Sabi ko, hindi ko na kailangan ipagpupus yung mga yan. Ito, this is the truth. Walang may pake kung malungkot ka. Promise. That's a hard thing. Wala talaga may pake dito sa mundo. Walang may pake. Gusto niya nakikitang malungkot ka. Tingnan mo yung mga bata. Pagka sinabihan mo yung bata, tandaan ko tuloy si Caleb. Ako tuod na ako magsabi sa akin na, pag itong excessive baga, hindi pa manaan mo, araw ka yun, you don't need to cry. One time si Caleb, nagbuhat ng, timba. Pagbuhat ng timba, lakas talaga ni Caleb na. Kita mo naman si Caleb ngayon, malakas na yan. Pero lagi siyang may expression. Woo! Alam mo sabi ko sa kanya? Di mo man kailangan yan, Big. Di mo man kailangan yan. Woo! Promise! Bakit nag-woo? Para ipaalam. Para ipaalam sa mga tao na mabigat. Pero nakaya mo. Tapos napapagod ka na. Kaya, woo! Pero hindi kailangan lahat, kapatid, na ipapakita kung ano yung mga pitiful. Attention worthy sa'yo. Mga bagay na gusto mo ng attention. Kapatid, hindi tayo dinala dito sa mundo ng Diyos para sa attention. May mga mission kita digdig. We're not here for attention. Amen? Gusto mo ng attention? Si Lord, mag-pay attention sa'yo. Sabi ka, oo nga, si Lord nag-pay attention. Pero gusto ko man ng tao. Ibig sabihin, hindi mo pa alam na nag-pay attention si Lord. God is raising up an army that is not young anymore. Kayang-kaya nang dalhin ang sarili, kayang-kaya nang magtindog. Maninindugan doon sa dawa, may mga pasakit na maagi dyan. Pag may mahirap na dadaanan, ang Diyos ay kasama ko, hindi ako matatakot. Ano ang sabi ni David? Even though I walk through the valley of death, I shall fear no evil. Itong lalakaran ko, hindi naman ako mamamatay dito. Sino sa inyo mga nasaktan na? Di ba ayaw na magtaas? Mga nasaktan sa church. Lalong ayaw magtaas. Di ba nasaktan na sa church? Nasasaktan ka talaga sa church. O kapatid, kung alam mo na ngayon na ang pag-grow ay manggagaling doon sa mga uncomfortable times at naiintindihan mo talaga, hindi kaya dapat maghanap ka na ng mga uncomfortable times kasi gusto mo mag-grow eh. Pero ang nangyayari sa atin, tatanong ka pa, Lord, bakit ganito? Ha? May nangyari sa'yo na parang uncomfortable. Nasaktan ka ng kapatid mo. In church, nasaktan ka nung kasama mo in church dahil niya man tigtuyo. Tapos tatanungin mo si Lord, Lord, bakit ganito? Anong bakit ganyan? Di ba ang gusto natin mag-grow? So may mangyayari talagang ganyan. Hindi man niya intention, pero ikaw, kailangan mong pagdaanan yun para ikaw ay mag-grow. Yun ay mga ways para tayo ay mag-grow. So huwag tayong takbo ng takbo dun sa mga mga problema. I'll give you an example. Sabihin niyo po sa akin sino ang immature. Yung isang Kristiyano, binadmouth yung isa pang Kristiyano. At hindi totoo. Binadmouth, nagtaram ng malain, hindi totoo. Ngayon, yung isa naman na Kristiyano, nalaman niya
May nagbalita sa kanya, tapos ang sinabi niya ganito, bakit man sa ganyan? Kristiyano man bagang pati siya? Hindi niya man lang maisip yun. O sino yung immature sa dalawa? Sino po? Pareho! Bakit ko alam yung bakit niya man naisip yun? Bakit? Hallelujah! If we know that we will grow on these uncomfortable situations, magagalak ka na dumaan sa mga ganyan. Bako ka na itong makinulog-kulog ang buot. Dahil pati kukulugan, nakukulugan na. Nasaktan ngaya ako kay brother. Bakit? Inupuan niya yung upuan ko eh. Yan makangirit pa, yan sarado pa lang. Pero kapatid, these are happening in real life. Sino sa inyo natutuwa pagkasama yung mga brothers to brothers, sisters to sisters? Ang taas ng kamay. Yan. May mga kunyari, sabi mo, pumunta ng pili. Mainit. Nagbukas ng mga payong, 5 lang yung payong. 11 kayo, the boat is sinking, group yourselves into 2. Pagbukas ng payong, ikaw yung walang kapayong. Tapos ikaw, young king. Ang dami namin dito, bakit ako yung iniwan? Sino pala? Sino dapat? O, yan pa! Natatawa tayo dito na ang dami namin dito, bakit ako pa yung iniwan sa labas? Nangyayari to! Kapag ka may nagkasakit sa iyo, Lord, bakit ang dami namin dito? Bakit ako pa yung sinasaktan? Sino pala, kapatid? Sino po? Siya dapat? Diba? But if we are all mature, pagka lahat tayo mature, may init pala dito, I command the clouds in the mighty name of Jesus. Wind, dalhin mo ang clouds papunta dito. Takupan mo ang aldaw. O di may malaki kayong payong, hindi na kayo mag-aaway-away. Amen? If we are all mature, hindi na big deal yung mga sakit-sakit. Kasi ang demonyo natutuwa. Dinuro-diretso na ni Holy Spirit, kaya balangin sa ino. Ang demonyo natutuwa pag nakikita kang naaapektuhan. Alam niyo, parang nalugmok. Yup-yup na naman niya ang mata ni Jericho. Aram na, may problema. Hilinganan naman niya ka ng nag-aaral na mga. Nagpasimbahan niya, tapos nasa gilid lang. Aram na, may dinadala. Naghali, mayong paaram, malaman ng babay. Alam na. Alam na. Tapos yung demonyo, kinikilig. Ayan na. Nasasaktan na naman dyan. Hiling-hiling po tanaw. Tapos yung nakakita naman, ano mo ito ginibin nyo ito? Mas kinilig na mo dyan si Miana. At tiyangkaan mo, charota na! Kilig-kilig pala ang demonyo. Kapatid, we have to foresee. Mahilig na mga nangyayari in the spirit. Kaya hindi kita nakakarawan. At tiyangkaan, i-istorya na. Kasi lahat immature, lahat young king. Lahat young king. Pumasok lang. Sabi ko nga, pumasok lang, tapos hindi napansin. Siguro galit niya sa akin si Kuya Jay. Masakit lang yung tiyan. Tumatakbo ako, kapatid. Papunta ako sa CR. Pero dahil young king, bata pa eh. May nahiling na anggot si Kuya Jay. So demonyo, uy, na, mapuuna ang show. Masabi man Susaro, Susaro pala, namamatigang negative man siya sa timplada ni Kuya Jay. Sabi, bakit talaga ugali ka natin? Uy, Hana, nagkakakul na. Tapos nakapasa man kay Kuya Jay, si Kuya Jay, immature man. Sabi, ano man, iniresip ni doon? Sabi mo niyo, aban-abang kaan, marunong kaan. Pero come to think of it, if we are all mature, ang tigikilig man sa mga anghel. Tigikilig man sa mga great cloud of witnesses.
May ginimo sa imo ang demonyo, dapat ikakakulog muna, tapos pinagpag mo lang. Ay, wala. So demonyo, patingirit na kuta, pero, ay, wala na naman. Hindi gumana. Kung saan ka palaging nasasaktan, doon ka kailangan mag-grow. Kasi kung ang demonyo kalaban mo ba? Yes. Kung saan ka nakikita nasasaktan, ulit-ulitin niya yan. Kasarap na. Pero may ganakukulugan kang pamilya mo. Para dikit-dikit ang tigigibo kang pamilya sa nagjo-joke sa naman. Dahil ka na masubahan. Magdaragian talaga. So, uro true ng demonyo, abir daw, sarap pa, nagagana pa, tuluhod ta. Tapos masabi ka, ano tali ako hindi na nakalagpas? Change your attitude. Amen? Pagka nahiling mo gari, dahil ka pinansin, dahil niya lang ko nahiling. Nagmumotor, dahil niya lamang niya ako binusinahan, lubag. Mayong battery. Kaya mo na sa i-depend sa imo, sa diri. Because you are now growing. Sabi mo, I am growing. So we do not despise mga uncomfortable na situation, kapatid. Right? Pag may uncomfortable na situation, dahil ka na dyan may nag-aatras, tigahampang muna siya. Amen? Pagka, sabi yung tanang nakadamog ka na pangit tungkol sa imo, maugma ka. And isipon mo na, iyan, bako iyan tinuyod, iyan tinuyod. Amen? Uy, thank you Lord. Growing King, growing King. Mamaya itutuloy natin to. Pero second, dito tayo sa pangalawang problema ng being a young king. A young king cannot deliver victory. He cannot go to war. Can we just read this one? Sige po. Tapos sinabi niya sa panganay ng anak na si Heather, patayin sila. Pero dahil bata pa si Heather, nakaawa siya, kaya hindi niya minunod ang kanyang espada. Nasa gera na, tungo niyan may badel, maarog ka na sa kaan dahil aki, di kaya. Si Jeter po, actually hindi na sa makikipaglaban. He will just deliver the final blow of victory, a privilege. Para for the kingdom of God and for the kingdom of Israel, mananalo na sila, isa na lang. Pero dahil bata, ang sabi ng English translation, he hesitated to draw his sword. Dahil bata. So pag tayo pala bata, dahil lamang kita nagiging threat sa kaharian kang demonyo, sa kaharian kang diplom. Igwa ka mangkutang sword of the Spirit. May tatarang ka mangkutang kang Diyos. Pero dahil aki pa, dahil nakaka-affect, dahil nakaka-destroy, ning kaiwan. So if you feel like that, ang kaipuhan talaga mangyari, ikaw ay mag-grow. Paano nga mag-grow? Maagisa? Yun. This is not an exaggeration when I say, kapatid, nung naintindihan ko to, hinahanap ko talaga itong mga uncomfortable times. Dahil papalagpason. Adaw, sarusan ng sala na response, ula ang oportunidad na ikaw mag-grow. Dakol-dakol sa tunting, isa'y gusto mag-grow ka, boss. Kantinaw aning oportunidad mag-grow, mahapot kay Lord. Ano rin tamayarap kayo ni? We should be able to recognize ano sa mga tigtataong opportunity ni Lord para tayo ay mag-grow. So that when the time comes that you will deliver the victory, you will deliver the final blow, kaya mo siyang gibuhon kasi bako ka ng aki. Lalabas tayo, di ba? Pupunta tayo sa buong partido, magbabara-barangay tayo. Pag puro tayo bata, sa una lang kuta, i-deliver mo, gospel. Ma-share na lang. Dahil mo pa ma-share kasi nag-hesitate ka na mag-draw kang sword because you are still a child. Naligtas na po kuta, so tao na ito. Sabihin mo daw, I will not remain as a young king forever. Amen. Pulbuton mo ang sa imong espada, mangligtas ng ibang tao. You are not young anymore. Mag-grow ka talaga. Pangtulong problema po ang pagiging young king, decision making, dahil kaya mag-iguling desisyon.
Sabi sa Ephesians 4:14, ang mga aki-daa sa pananampalataya, nadadaradara sana, tossed to and fro by the wind. Pag tossed to and fro, mayo ang saniring desisyon. Kaya kung isa'y daang matukdo, si sunod. Dahil aram, mundo na pala na nagtutugdo, sinunod pa. Kasi aki pa. Sabi ko kasubagong aga, kapag ka nagluluwas na po kita, lumabas tayo sa mga barangay, imagine mo, gabos kita mature. Kayang magdesisyon sa mga bagay-bagay. Hindi na ang mangyayari, nagluluwas niya kita, mayo po baga ngayong saksakan, mayo po baga ngayon ng ilaw, puro sa namayo, mayo lamang din kaya mag-ibon ng paraan. If we are mature, may masabi na iyon po ang saksakan, hindi ang ilaw, kaulayo ta na si kapitan, kaulayo ta na ang mga tanod, aram kung ano ang gibon. Sabihin mo sa katayin mo, brother, you will be mature. Sisters, or naman si sister. Brother, sister, you will be mature. Aram po nindo, ang pag-abante kang kingdom kan Diyos, nakadepende sa mga desisyon na tigigibo ka mga pinagkakatiwalaan ni Lord. Isa ang pinagkakatiwalaan niya. Kita. Grabe ang tiwala kan Diyos sa to. Binayaan kita hindi sa lupa. Tapos makita nagigibong desisyon. Imagine mo kung dahil makita nagdesisyon na magluwas. 2013 na, yara sa naging nadigdig, papalipot-lipot, nagla-live man, 4 na viewers, sarap sa kusina, 2 absent. Kasi mayong nagde-decide, naghahalat lang kita na baka mag-ano na si Lord. Baka i-push na lang kita ni Lord na magluwas. No, somebody should decide. A move should be done by decision. Imagine if we are all matured, lambang saro sa tuya, nagigibo ng desisyon para ma-expand ang kingdom. Grabe. So mga katalutuan, nagdiresisyon naman duman sa katalutuan. Praise the Lord. So mga sa San Sebastian, so mga taga San Sebastian, so mga kananayan, mga katatayan, gabos na nagdiresisyon na daw, dakula na in the Spirit. Brother, sister, we will not be forever be young king. Madakula, matalubog. Amen. Paano nga ni matalubog? O nag-aro sa pagsakit. Pero, pinaalala sa ko ni Lord, bako gabos na pagsakit na nakapatalubog, depende talaga po sa response. Depende talaga sa paano mo siya i-take. Amen? So we have to understand na igwa kita ng part. Ma-decide ka talaga. Pag ako nakaamati ng pagsakit, bako yung laban sa ko, ipapag-grow ako pa ini. Kaya sabi ko, naumahon akong maray pag iyang mga moment na tama ako, pero kaipuhan kong pakumbaba. Kasi may mga araw ka yan. Tama ka, kaya tama. Pag tama ka, ay, labo ko yun. Minsan, sa ngayon maging tama, sala. Pagka tama ka, kaipuhan kaipuhan mag-sorry. Ay, gayong ka sa pagmati. Ika lang may sala. Ika pa ang masuri gayong ka sa pagmati. Kung araw mong nag-grow ka dyan. Kung araw mo nakakapag-grow ka. Pero kung ang pakiaram mo sa ng emosyon mo, pataraasan kita din ng pride. Kailangan ngayon niya masuri. Kaulayo niya sa kan Diyos. Kapalati ka kaulay kaman. Amen po. Pagka ikaw ay naisasantabi, isa sa ito nakamatin ng naisasantabi. Yan. Makulog. Di ba makulog? Pero pag ikaw naintindihan mo na nakakapag-grow ang uncomfortable times, masira mo na sa pagmati pag naisasantabi.
Yaw ka lang sa gilid, nalingaw ka. Baka kunyari ngayon nag-arano kita, ay hindi na. Pwede mag-example ng specific, nagdurumano ngayon sa ibang barangay. Nag-uruli na. May nalingaw, ika, nawalat ka. Wala mo pa din nakatanda sa imo. Lalat, kulog talaga. Kaptutin ko pit, ang dinumanan dapat yung Garchi. Tapos, bago kita mag-Garchi, naghali kitang presentasyon. Tapos ka nag-uuruli, may nawalat na saro, pero natandaan. Alam, hindi kita mahalita. Si brother, dahil pa nakasakay. Pero pag ikanayaw ka na naman sa Garchi, makang nadanog na halap. Dawa sinda, nalingaw, nakabalik na sa lahing pinagpala. Kung dahi ka pa nag-chat, nawalat pala kaya. Pipapalalak tang ano, gura ng kakulong. Diba? Diba? So, pero pag arang dyan ka mag-grow, maray na lang, tabless ako. Kaya ko magpamasahe. May makakatahid ba ako? Masisirang ko ng gospel. Kaysa dumansa, hindi mo talaga araw ko sa'yo ilalag ka ng kulog. Pag-aki pa, tinanong ka mo naisip. Nagpagamit na ako sa Diyos. Simbahan. Nagkarakan. Ano po, ano? Ano? Ayan, nagkarakan. Garong dagol makaka-relate. Nagkarakan. Yaong ka sa kakanan. Makuha ka ng dakol. Sinabi, wait lang, may tatadaan ba kita? So, tinadaan mo ma. Kakika naman sunahor eh. Pag abot mo sa pintuan, sunahor, yaong kapalan! Ay, mayo ng isira. Ano magiging mong reaksyon? Gano'n ka po muna magtuloy, ako muna magkuha ang baso, mainom ka man lang talagang tubig. Tapasting ka talaga ngunyan. Sa totoo, pasting ka talaga. Pero dahil sa kulog kang buot, namati muna na makulog talaga kinatadaan. Pero pasting ka. Pero nagkulog na subuot, namati muna. Ito palang subaman sana. Pero dahil akit ka, yang, grabe na ang tinatalaban na biyo. Dahil ka may nakataram, mayong intensyon na magkulog. At ikaw, alam mo namang joke. Pero dahil bata, nagingiririt na sa iba, ikaw, yun na so. Ano ba? Ano magagirit? Ano magagirit dyan? Pero kung iba sunasubahan, ang haraa mo maggrabe. But if now naiintindihan mo na talaga na hindi ka pala nag-grow, ay, gustuhan mo ng mga arog ka na moments. Gustuhan mo nang na-feel mo grow, tigmamaliit ka. Pero wala ka man tigmamaliit, di mo nyo lang ang nagpapamati, pero gustuhan mo lang. At least dahil ka na nagre-retaliate, dahil na tigkikilig ang demonyo. Tigkikilig na sa mga tao kang Diyos. Sa mga anghel, yan, mag-grow na naman siya. Amen. Sabi mo na, mag-grow ako. Bako na akong dalagian. Bako na akong yankee. Masakitong ka ng pakundong kang demonyo. Kasi pag tinamaan ang emosyon, pundo ka boss. Daw ang kurano pa kayo ng tigigibod yan kang Diyos, punduan. Makuwara yan sa flow. Kaya ang gusto lang talaga demonyo magpurundo kita. Pero kung gabos kita mature, pag na sa demonyo, mayong nangyayari, nag-ayos na kitang patuloy. Amen. Palakpakan na po ang Diyos. Hindi ba tayo tapos? Late tayo nag-start. 9:30 tayo nag-start eh. So mag-end tayo ng 1. Tapos na-offend ka na kasi young king.
Joke lang yun. Hindi naman tayo 1 matatapos. Thank you, Lord. O, ito. Si David. Alam niyo po, si David, one of the most accomplished kings in terms of victories. Amen? Si David, nakulong siyang ginanahan. Tigpapalakpakan siya ng tao. Pero antay na inintindihan ng tao, susakit na sa iyang pinag-agihan. Grabe ang pinag-agihan ni David po na sa akin. Kasi ang gusto na maging victorious man, pwede magtaas ng kamot. Yan. Kasi ang gusto na mag-agiwan ng kapag sakit araw ni David. Di ba napaduwang isip ka na? Napaduwang isip ka na kung grace ba ini or no? The life of David was full of betrayal. Betrayal. Anong Tagalog ang betrayal? Pag-tatraidor. May mga sabi na, pinakahabol ko ngayon sa gabos, traidor. Pero si David, inot na nag-traidor sa iya, family. Grabe. Anong gini mo ka sa pamilya? Nalingaw. Yun ang sinabi, mas malala pa kaysa duman sa nawalat ka sa gadget. Nalingaw. Na igwa palang tugang, igwa pang aki. Kung dahil pahaputot kang manog ka, Jesse, maka na talagang ibang aki. Bigla siyang natauhan na, igwa pala niya akong sinugo. Kaya ako pala niya naman papo doon. Kung si David, bakong strong-willed ang sa iyang heart, pwede niyang sisiyon si Jesse. Anong klaseng ama kaya yan? Sa ilip po nindo, kasalan ba ito ni Jesse talaga? Kasalan ba ni Jesse na nalingaw siya na iba pa siyang sarong akin? Masala kaya ni Jesse. Pero kung ang malingawan man talaga, anong maginibuta ka yan? Piriton ta siya, natandaan niya. Pero ang pwede mong makontrol, so response mo. Nawalat ka nga sa guard seat, ano maginibutan, narilingaw mo ba yan? Pero dahil ka na mag-express kang sa imong bitterness. Ipahiling muna na aki ka kan Diyos. Adaw? Ini po mga kapatid, so prinsipyo na nagsasabi ko sa Indo, dain mo pagparatugdo sa iba ang sisi. Yung kaya malingawon, yung kaya may pakiaram. Siguro ngayon nagmiririt na autoduman. Tapos nilawon niya kung matandaan. No. Pirmi mong isipon paraan sa imong pag-grow. Amen? So si David, pakauli, diretso lang uli. Nagsumbat. Nagsabi na, no. Di ba tig-anoint na siya na king? Kung bitter si David, masabi ito ni, iyon na ng mga aking mo. Nung tako ngayon naging hadi. Mayroong bitterness. Okay lang sa iya. Isa ang panduan na nag-betray kay David. Sa iyang leader. Si Saulo. Makangirit nga, pag binasa tao to, grabe makapagano si Saulo kapatid. One time, parang si Saulo, David! Kung nakikinig ka man, hindi na kita papatayin, promise. Tapos mauli, si David maugma. Aba naman niya, una naman naghihikip naman ang aking David ng taga-danungkuan. Naging iririt kita pero buhay ini kung ikadaw kapatid. Diba? Wala nang kalala ito pero si David ay lamang nag-retaliate. Dahil siya nag-isip ng malain kay Saulo. Tigpapag-pray niya pa si Saulo. Nag-abot pa ang panahon na nagadan si Saul. Tapos anong ginibo ni David? Nag-mourn. Naghibi. Habang niyang magadan si Saul. Pero kita, mahiling tala sa leader na may ginibong iba para sa to, para sa kungaya sa lakyan. O, diba? Ikaw ang Diyos. Para sa kungaya sa lakyan. Manahilo na tulos ang pakikitungo sa leader. Pero si David, tig-spear na kapatid. Maray na lang na nakadugo. Nag-harp si Say nagpa-piano. Pam! Pero kang nagadana si Saul, naghibig pa siya. May sarong pang akit duman na nagrane. Tanda po nindo, paano nagadan si Saul? Ginadan niya ang sadiri. Ngunyan, may sarong akit na nakahiling. Sabi ka sa akit,
siguro, naisip niya, i-reward siya ni David. Kasi araw-araw niya na nag-iiwal kaiwal ni Saul si David. So, naisip niya, siguro ngayon, pag sinabi ko na ako ang nagdadala kay Saul, i-reward ako ni David. Kasi siya na ang sunod na hari. Balik Saul niya, dahan-dahan niya sa mga gamit. Happy-happy ka sa David! Sabot daw, gada na sa kaiwal ka rin. Gada na si Saul! Proud! Ito sabi ni David, Hadam! Isa yung nagkadam. Sabi ka sa akin, ako! Imbis na maugma si David, ang ginimo niya, pinarusahan pa sa akin na ito. Kasi habok niya na i-touch ang anointed kang Diyos. Habok niyang kalabanon ang hali na itinalaga kang Diyos. Kaya tabang gibuhunan? Pag namamatik mo na malain sa imong timplada kan sa tao, pero ikaw titimplahon mong mahamis. Mabasa ka. Ikaw ang piring mahay, pilong, nakangirit ka lang pirmi. Ikaw ang makikiulay, paghabusay mo makiulay, papalawig-lawigon mo, tatabangan mo siyang makalawig ang ulay. Because you are brothers and sisters. Amen? Uy, thank you Lord. Trinaydor siya ka mga tinabangan niya sa mga Pilisteo. Trinaydor siya kang aki niya. Trinaydor siya kang advisor niya. Tinalikudan po siya ng gabos. These things honed David as a king. Amen? Now, let us look at Jesus. Paano naging halik si Jesus before He was proclaimed? Grabe ang nagtalikod sa iya, kapatid. What makes you think that you will be spared? What makes you think na born again kita paglaong sa simbahan, dapat pagayon gabos? Kasi nga hindi sa mga gusto mag-grow. Amen. So let us not think na pag naglaong kita sa simbahan, may heli-heli lang kita digdi. No. Look for opportunities to grow. Sabi mo daw, I will look for opportunities to grow. Face that trial. Face that yung pangit na pagmati. Sige. Face it. Thank you, Jesus. Say, I am not a young king. I am not a young king. Forever. Maluwas kita sa mga lugar-lugar. Gabos kita mga matured. Matured na hadi na kayang magtao. Kang pinapatao kang Diyos. Pag mature ka na hadi, dahil bakoy kang nangaipo, bakoy kang pero nga kainin. Sabi ko nga pa, nag-share kita dyan sa luwas. Minuda ka. Nag-share ka, nag-evangelism, tapos minuda ka kang tao. Nagkurutog-kutog na sudaghan mo. Pasiring ka na sa pastor. Pastor, minuda ako kang putong tao na ito. Ipakulong ka. Minuda ka sana, nakaaratras ka na. Baka kaya, braso na ka ba? Sunto ko na ka. But if you are a matured king, araw na araw mo kung paano ma-respond. You know, Bryce Crawford, si Bryce, naglilakaw siya. Minuda siya kapatid habang naglilakaw. Ang ginibo niya, nagdulog siya, mahinahon maray, sinabi niya, I love you. So gustong magdulog sa iya, naghibig. Kinubos niya. Pero kung dahil siya mature, pakamuda sa iya, babay na. One more instance. Kunyari, nag-share ka dyan sa luwas. Tapos may nag-abrasa sa imo. Pag-abrasa sa imo, sinabi, sa tanis na baga ko. Tapos ikaw, naglilipot na sa kamot mo. Dapat yan mo, tasang ko, itabahan mo talaga ako sa limot, sa impyerno. Takot-takot, so satanis na dahil labang natakot sa imo. Tapos ikatakot-takot yung sa satanista. Ningangeta pula na ang mata. Baliktad niya yung cross. Ano, may cross ka mong baga? Ang gini mo, nagpanguros. Kapatid, this maturity will benefit us kapag kita nagluluwas. Dahil ka na basta-basta natatakot pag siya. May salunganin na tigsabi, ano da siya? May sungay pati. Ano kaya ito? Garong event sa, Halloween. Sabi ka so, lalaki, sa demonyo da siya, tapos hinapot, namamati mo yung kapangyarihan ko. Oh, pag ikaw hinapot na kukaan, namamati mo ang sabi ka, may napaparong na akong iba. Garo nang nasusulo. Napaparong ko ng garo na ngayon nasusulo. Tapos naglilipong na ang pagmati ko. Nagdidiplom na.
Pero alam mo, hindi mo ako man of God. Sabi niya, no, I don't feel that power, but I have the Holy Spirit, can you feel that power? Straight talaga sa mata, kapatid. And then, Amen? Straight sa mata, hadaw, matured, kayang-kaya makihampangan, isa'y manadimonyo ang maghampang nandyan, kayang-kaya niyang hampangon. Imagine if you are mature, sabihin mo, I will not be a young king forever. Nagpipreach ka, duman sa samang lugar na sa imong tipipreach at tapos bigla kang kinarawan, hoy! Umurando ko! Tapos, siyempre mga aking pang Kristiyano sa tiga-alagaan mo, tapos masabi ka, maghirilin na lang ito sa sunod na. Hallelujah! Dahil lang duman ang mundo, pero kung ikaw matured ka, pwede mo itong ranihan. Ano po ang problema? Kasi hindi ko ngayon ranihan, tagaon ako. Hay na ang Diyos. Hay na ang Diyos naman. If you are mature, you will know God is for me. Nothing can harm me. Kaya makusubo ng buhay mo na maghampang. Amen po. Uy, palakpakan si Lord. Iyang kataid mo na iyan, kaiba-iba mo yan sa pagluwas. Amen. Matik na yan, iribahan mo kita dito. But if time will come that you will be alone, you shall be okay. If time will come. Bawa, may saro lang pagkakataon, mayo kang kay riba, tigsasabihan ka ng ni Lord na mag-share. Hindi, kaya ngayon kaiba, so brother ko, sister ko, hindi ka nag-share. Amen po? Let us be mature. Can we all just stand up, mga kapatid? Think about this maturity. Woo! Strong Christians, rise up. Rise up. It is time na mahiling kang buong partido ang mga mature na Kristiyano, kapatid. Kamay na sa dahil ka basta-basta nagtitiklop, dahil ka basta-basta nagkikiming-kimi ang sa iyong puso pag ika nataraman. Karabasa ka na kaya e file sinimiyendig. Hey. God will not fail you. You can count on me, Lord. Haloy na kitang nag-aasa sa Diyos. Si Lord, gusto man na sabihin sa to, can I count on you on this mission? Maasahan ta ka ba, akit ko, kay palaganap ang sakuyang kahalian? I will not fail, my Lord. Can we all just speak in tongues? Digest what we have heard. I will not fail, my Lord. 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 Bagong emosyon ang mga kapapuntos ako. Pag ako nakulugan, I will say, I will not fail, my Lord. I will not fail, my Lord. Dahil lang sa salon na yan, I will not fail, my Lord. If ba ang nasukukoy sa kimay, el derba sa nagka. Flint, 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 flint. Flint. Suka mayasan. Makusog na puso. Makusog na mandok. Aram ang tigpapag-ibog ang Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Can we just pray, Lord? Lord, gusto ko po mag-grow. Salamat po. Naintindihan ko ng unya kung paano mag-grow. Pag nakaagipanan ako, pangit na sitwasyon, tapos hinampang ko, Lord, it makes me grow. Help me appreciate it. Holy Spirit, habang ko maging akik, habang buhay, I wanna grow. I wanna grow. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan ko si Lord. I urge you, brethren, look for the opportunities to grow every day. Don't let it pass. Amen. Magandang umaga po. Amen. Praise God. Good morning! Okay, sige. Upo muna po tayo. Okay. Sino po dito yung mga campers? Campers. Yan. Campers. Campers. Yung mga hindi po campers. Okay. Yung mga hindi po campers, pwede na po kayo magpaalam muna or tambay sa labas kung meron pang hinihintay.
we're just having an orientation. But before that, let me announce something. Okay, wait. Sit down first. Okay. Announcement po para dun sa hindi mga campers, still we are open for your seat.